Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mga tao or mga developers sa likod ng X-Impar. Yan, at atin pong alamin kung sila nga ba ay mapagkakatiwalaan or hindi. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, sa mga hindi po nakakaalam ay ang X-Impar ay isa po itong top to earn game sa Telegram na nagbibigay daan sa mga players na kumita ng in-game currency sa pamamagitan lamang po ng pag-tap sa isang cartoonish na avatar ni Ginoong Elon Musk. Ang game na ito ay nag-evolve mula po sa original nitong pangalan na Musk Impar at ito po ay nag-feature ng iba't ibang upgrades at task. Pero sino nga ba ang mga tao sa likod ng project na ito at kung sila nga ba ay mapagkakatiwalaan? Ang mga developers ng X-Impar ay hindi po gaanong kilala sa publiko. Ang kanilang mga pangalan at personal na impormasyon ay hindi po ito madaling mahanap dahil sa paggamit ng hidden whois data. Ito ay isang paraan upang itago ang kanilang pagkakakilanlan na nagdudulot ng ilang trust issues sa mga potential investors at players. Kaya sa madaling salita ay ang mga developers po ng X-Impar ay anonymous. Wala pong nakakakilala kung sino sila. Kaya ngayon ay isa sa mga pangunahing issue na kinakaharap ng X-Impar ay ang kakulangan po ng transparency. Ang paggamit po kasi ng kaninang hidden whois data ay nagiging sanhi ng pagdududa. Yan, pagdududa sa kanilang pagiging lehitimo. Ang transparency ay mahalaga sa anumang crypto project dahil ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga investors at users na ang kanilang pera at oras ay hindi masasayang. Sa ngayon ay wala pang legal na problema na kinakarap ang X-Impar. Ito ay isang magandang sinyales. Ngunit hindi ito sapat upang masabing sila ay ganap na mapagkakatiwalaan. Ang kakulangan ng official endorsement mula kay Ginoong Elon Musk kahit na ginagamit nila ang kanyang likeness ay isa na rin po itong red flag. Ang X-Impar ay may aktibong community participation naman. Ang mga players ay maaari pong mag-invite ng friends at sumali sa group challenges para kumita po ng additional rewards. Ito ay isang magandang aspeto ng game dahil pinapalakas nito ang engagement at nagiging mas masaya ang experience para sa mga players. Ngayon ay ang game na ito ay meron po itong iba't ibang paraan ng interaction sa pagitan ng mga players tulad po ng mga referral bonuses at saka group challenges. Ang X-Impar ay naglalayong magkaroon ng long-term growth at sustainability na isang magandang indikasyon para sa mga interesado sa Web3 technologies. At yun nga lang, at yung parang medyo alanganin tayo rito or ating pagdududa rito kay X-Impar ay ang hidden whois data ng kanilang mga developers kung saan ay meron silang kakulangan ng transparency. Kaya yan po ang isa sa mga issue natin dito kay X-Impar. At ayan, meron din pong mga reports na nagsasabing may phishing at saka malware risk na konektado kay X-Impar na siyang nagdudulot na rin po ito ng karagdagang pagdududa sa kanilang seguridad. At ayan, sa kabuuan ay ang X-Impar ay isa po itong interesting na project na may potensyal. Ngunit may mga meron pong matinding trust issues na kailangan po nilang i-address. Ang kakulangan po ng kanilang transparency at ang paggamit ng hidden whois data ay malaki po itong red flags na dapat na pag-isipan ng mga potential investors at saka players. Bagaman ay wala pang legal na problema ang X-Impar, ang mga risk na konektado sa phishing at saka malware nito ay hindi dapat po baliwalain. Kaya ayan, kung ikaw ay nag-iisip na mag-invest or maglaro laruin itong si X-Impar, ay mahalaga na mag-research ka pa ng mas malalim at maging maingat.
ang pagkakaroon po ng aktibong community at ang kanilang layunin na magkaroon ng long-term growth ay mga positibong aspeto. Ngunit hindi ito sapat upang masabing sila ay ganap na mapagkakatiwalaan. Kaya, ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.